May adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigog higala Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikaduhang semana sa Kwaresma. Mga igsoon, ang ebanghelyo na pagbabasahan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, Marso 18, 2025. Mingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan nga tumanon ninyo og sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga nga gimapas-an nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisan usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton. Og tanawa unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto sila gyukbuan o dahuron. Dito sa merkado o mga tao nga motawag kanilang magtutudlo. Ayaw kamo pagpanghinganag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Og dinhi sa kalibutan, ayaw tawga siya bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo ng inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug magpaubos ang ipataas. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Ako ang pagtimbaya sa ato ang birthday celebrator karong adlaw, si Reverend Father Fernando Aguilar Jr. na iyang adlaw na tawhan atong March 18, 1976. Happy birthday Father Diding Aguilar. Usa ka maayong pari, balaan, buutan o higala nato na may modelo sa pagkamayong tao. Ako ang pagtimbaya sa to ang mga mag-ong mga gipangordinahan nga pare. Last March 14, congratulations Reverend Father Ariel Igaw nga ikaw usa na kahingpit nga pare sa Dios kay ikaw gipili man sa Dios nga mahimo niyang pare. Padayon sa pagbinuotan o atong tungdan ato ang timan-an ang mga pahimangno sa tong mahal nga arsobispo diha sa panahon sa tong ordinasyon. O ako ang pagtimbaya usab sa pag-ordinahan sa pagapari karon si Reverend Jeffrey Oracion na pag-ordinahan diha sa St. Joseph Sinacaban. Advance congratulations Reverend Father Jeffrey Oracion na ikaw pipila na lang ka oras o minuto karon ikaw mahimo na usab nga pari. Welcome sa ato ang mga welcome sa grupo sa mga kaparian o hinaot pa unta nga kita isip mga pinili sa Dios, kita magpadayon sa pagbinutan o pagkamaayong tao, dili lang ta mamili kung kinsa ato ang gusto nga tahuron o gusto nato nga tagaan atong pagtagad kundi ang atong pagapari para sa tanan. Kay nindot kayo nga pahinumdum sa atong ebanghelyo karon nga kita gipahinumduman isip mga public figure, isip mga tao nga naay mga titulo nga kita gipahinumduman nga hinaot pa unta nga dili kita maisama sa mga Pariseo nga gusto nila nga sila ma-acknowledge and ma-recognize sila pagatahuron o sila mga gitingala diha sa katilingban.
Word nga magtutudlo, word nga pangulo, o word nga kaning gitawag nato nga amahan. Kini ang mga title nga gusto kaayo nila kaniadto. Kay nga naman, usa ka prestigyoso nga titulo, kung ikaw tawagon nga matutudlo, tawagon nga amahan, tawagon nga pangulo. But pasabot, you are above and superior sa uban. O kini ang usa sa mga kinaiya sa mga Pariseyo na they are expert in interpreting the law, they are expert in what we call analyzing and unsaon nila pagtagaan o pagpamalandong ang maong mga ebanghelyo, but they fail to practice what we preach. Siguro kaning gitawag nato nga walk your talk. Kaning gitawag bitaw na nato nga walk your talk nowadays is a great challenge to all of us, because we can be learned, we can be a person that's full of wisdom, we can talk many things about a certain or particular lesson or a particular topic or a particular theme, but the question is, how do you apply these learnings, these realizations in our personal life? Mo bitaw nindot kayo diha sa ato ang ordinasyon sa mga igsoong kaparian, labi na sa atong mga bag-oong gipangordinahan nga kitagi pinumduman diha sa tuang pangako sa ordinasyon nga sunda o you practice what you preach. Nga but pasabot, wala lang kami tuo sa imuhang giwali, kundi imuha pa yung unahon o imuhang i-put into practice ang imuhang giwali. Kaya nga naman good, nowadays, people will not obey us. People will not simply kanang believe us, not because we are good in talking. But people nowadays, they will simply give due respect to us because they see in us that we are struggling, that we are doing what we are really talking. Paras karon. Kana bitawng isip mga naghatag ng pamalandong diya sa pulpito sa kahanginan, dako kini og kanang challenge kanako. Kana bitawng mulabay ko og challenge ngadto sa uban, hinaot pa unta nga kana bitawng dili lang ko maayo mohatag og challenge kay tungod kay kini ako ang gi-studyhan, kini ako siyang gibuhatan og kanang mga gipangandaman yun, kundi ang maong challenge na akong itugpo nga doon sa kakatauhan, ako po mismo ang una nga, ako po ang unang follower. Because a good leader is a good follower. Ako mismo ang una nga mintuo o mibuhat sa ako ang giwali. I cannot talk about kindness, I cannot talk about generosity, I cannot talk about forgiveness kung ako mismo wala na ko na siya gi-practice sa kuang kaugalingon. Lisod kayo nga magsulti ko og kanang pagpasaylo, pagpanghatag o pagkamaayong tao kung ang ubang tao wala nila nakita nako. Bisan pa og nindot kay ako ang pagwali, pag-explain, ako ang pagpahiluna kayo akong pag-istorya, pero kung ang mga tao bitaw nga nagtanaw o nagpalibot kanako nga wala nila nakita ang ako ang giwali, mangyabid na sila sa hilom. Dili man ko nila right there and then sa wayon, pero diha sa hilom mingon sila, "Uy, sawing taon ka padre oy, nga mayra man ka sa istorya, wala man ka sa buhat." Lisod kayo nga moyon ko magpasaylo kita. Pero daghan silang naibawan nga daghan kong kaaway. Lisod kayo nga moyon taog manghatag kita panahon sa kwarisma. Kay mao kani ang hagit sa simbahan. Ang pagpuasa o paghatag sa mga kabos. Pero wa jud koy natagad bisan usa. Ngadto sa mga nangailangan. Mo challenge ko o ganang be a good person. Pero dili agi kong batasan. Na mao na. It is quite opposite sa akong istorya o sa ilang nakita. Mao na hinundan nowadays dili na himong epektibo ang usa ka preacher o sa ka magsasangyaw kay layo man ang iyahang istorya sa iyahang aktual nga binuhatan. Mao na mga igsoon ni Kristo nga daghan kayo og pwede dito muhatag din og mga tips about pastoral approach, about sa mga spiritual exercises, pero silang kaugalingon wala nila gibuhat pud na.
may ka sila manunlo sa uban. Sa tupad ay, if you are a good teacher, dili pwedeng manaway ka sa imong estudyante nga be punctual. Pero ikaw, sige ka late. Be respectful. Pero ikaw, wala kay pagtahod sa imong principal. Mauna, nga before you utter some words of challenge to others, you make it sure na kining mga pulong na imuhang giistorya, ikaw usab na ning kamot sa pagbuhat niini. Mauna, kaning gitawag na to og walk your talk. Ikaduhang challenge mga igsuon, kaning gitawag na to og titulo. Nowadays, daghan kay mga tao karon ang naninguha nga makaangkon og mga titulo. Yes, it is not bad nga mangandoy ta og kanang mga achievements sa kinabuhi kay gihaguan binato na nga tawagon ta og kanang doktor, engineer, tawagan ta og kanang unsa ba nang mga titulo nga mingkabit sa ato ang pangalan. Pero dili unta nato kalimtan the greatest title that we have in through the virtue of our baptism, kaning titulo that we are the sons and daughter of God, na kita mga anak sa Dios. Kay kining tanang mga titulo nga ato ang mga na-achieve aning kalibutana, it is meaningless. It is pointless. Human kita nga mabiya aning kalibutana, kay ang pinaka the best nga titulo kay kaning ato bang giampingan ang pagka-anak sa Dios. Kani ato ang pagka-anak sa ato ang Ginoo. Ato bang giampingan kana nga titulo. Kay kana man gid nga titulo ang paninglon sa Ginoo kung gion sa nato pag-amping ang titulo na iyahang gipaambit kanato diha sa bunyag. Sa tupadi ay, we should learn to distinguish what is essential and accidents sa ato ang kinabuhi. Sa tupadi ay, ang essential, kita anak sa Diyos, mo lang ang pingan nato. Kanya din mga Reverend Father, Doctor, Attorney, Engineer, or Master, Monsignor, kanan, kaninga ng mga titulo, kung human kita nga nagpanaw aning kalibutana, dili man kita paninglan sa Dios kung unsa nga titulo ato ang naangkon aning kalibutana. Kung dili kita paninglan sa Dios kung giunsa nato pag-ampi nga tong titulo isip mga anak sa Ginoo. Kani mga igsuon. Nahimo batang maayong igsuon ngadto sa uban. Nahimo batang maayong silingan sa ato ang mga nagpalibot kinato. Nahimo batang maayong tao sa mga tao nga dili nato kaila. O nahimo batang mapasayloon sa mga tao nga nahimo natong kaaway. Kini nga titulo ang isip anak sa Dios, ang angay natong ampingan na dili nato pasagdaan nga kini madaot, kini nga mapukan o kini nga mawala kanato. Every now and then, we should always check, we should always examine, we should always introspect kung atong pagkaanak sa Diyos, nahimo pa batang pleasing and pleasant in the eyes of God. Or baka kita na lang ang himuot sa tuwang kinabuhi, ang uban nga naglantaw ka nato, yes, ning respeto out of kahadlok, ang uban ning hatag og respeto ka nato out of our title, but ang magrespeto nila not because we deserve the respect, kundi nagbase na lang sa ilahang kahadlok, nagbase na lang kung masuko ka kung dili kanila tawagon og sa imuhang titulo. Inaoponta, we remain humble. Magpabilin kitang mapaubsanon unta despite pa man sa mga naabot nato aning kinibuya. Hinaot pa unta magpabilin tang mapaubsanon despite pa man sa mga daghan nato na mga achievement aning kinibuya. Yes, kaning mga nakatunan nato, kaning mga learnings nato through our title, mao unta ni ang magdala ka nato sa mas makasabot kita sa realidad sa kinabuhi. Kana bitaw, the more ka nakasabot kung unsa ang essence sa kinabuhi, kung unsa lang ang importante sa kinabuhi, the more you humble yourselves. Kanuna na ako ni siya gihimo nga example sama sa theology sa palay. Ang palay gani, kabantay mo daghan man karon mga nananom, ang uban gani nag-harvest na. Kung mao pagtubo, sulbong kayo ang iyahang uhay. Pero ang uhay gani naginay-hinay na gani na siya og kanang nagkaunod. Hinay na po siyang ben o dungo.
Inana mo din ta ang ato ang kinaiya. The more ta nga daghan ta og nakatunan aning kinabuya, daghan tag nakatunan aning atong pagpanaw aning kalibutana, we learn to bend. We learn to humble ourselves na dili ta mahimong habugiro, dili ta mangita og gamit taong magpasigarbo sa ato ang mga titulo, kung dili lang ganit na mapatawag sa ato ang mga titulo o sa ato ang mga naabot sa kinabuhi. Murag dili ta halos mulingi, dili ta halos mamansin kay gusto nato will be acknowledged and recognized kung unsa ang mga gihaguan nato nga naabot og naangkon na titulo. Mga igsuon, in the end of our earthly journey, kaning mga pagpasidungog, pagpasigarbo nato, everything is what we call taman ra na ang kalibutana. We should also invest what is eternal, what we call lasting happiness nga mo'y maghatag ka nato og tinuod nga kalipay. Yes, malipay ta kay kita gi-recognize, gipalakpakan, kita gitingala, kita ilado kayo. Yes, that is part of our human needs nga ma-compliment kita. Pero hinaot pa unta, unsa di ang mas labing mahinungdanon aning kinabuya, ang mas labing mahinungdanon aning kinabuya nga bisan mamag-unsa ang titulo na imong naabot, magpabilin kang mapabsanon, magpabilin kang kabalong maminaw o magpabilin kang maminaw unsay kagustuhan sa Ginoo o dili ka magbuot sa imuhang kaugalingon kay nganuman nasayod ikaw nga naay usa ra ka pangulo, naay usa ka magtutudlo ug naay usa ka gitawag nato nga amahan. Hinaot po unta isip pare. Bisan pa mag-unsa na ang mga daghan na kong mga acknowledgement, recognition, I should always remember na ako ang obedient na agyapon sa akong obispo. Isip pare, ako ang timan-an, bisan pa mag-unsa na ko kadugay, unsa na ko kadaghan og mga nakatunan sa ako ang pagkapari, ako ang pagkapari, ako ang gyapong iangkla sa ako ang pagkaobispo. Bisan pa pamingaw nako mas nindot nga idea, pero kung ang obispo na gani ang musulti kanako, I have to humble myself, I have to obey and submit my will and my muunsa ako dapat buhaton. Kay inana man ang tinuod nga nakasabot sa iyang titulo nga naangkon. Bisan pa og unsa pa imong naabot aning kalibutana, pero we always acknowledge that there is more mightier, there is more greater than us, and that is our bishop, and that is our Lord nga mo'y naghatag kay nato og pagmando nga unsay angan natong buhaton. Yes, natay mga personal initiative, natay mga gitawag nato og kanang mga personal nga plan, pero at the end of the day, we always consider kung unsa ang mas labaw nga nindot nga plano sa Dios ug unsa pod ang gimando sa atong mahal na arsobispo diha kay sila man ang gitugyanan sa otoridad, nagitugyanan sa simbahan. Hinaot po unta, na bisan pa mag-unsa atong naabot diha sa atong kinabuhi, we learn to look up who is the person in authority na magpabilintang, na respeto, na pagmahal, o pag-obey ngadto kaniya, kay simbolo kina sa pagkamapabsanon o wala kita nahimong hamugiro bisan pa man sa ato ang mga titulo nga nakiangkla o nakiambit lang ta sa titulo sa obispo nga mo'y tiunay nga pari. Hinaot po unta sa ako ang mga amigong higala na mga naminaw karon sa Mercury Drug Katadman Branch, maayong buntag kaninyong tanan diya sa ato ang mga kaigsuunan na mga naminaw karon diha sa San Mateo Rizal, nagpanguluhan ni Atilay ug sa tong mga good friends and benefactors at ug sa ato ang mga naghatag sa ilahang mga suporta, Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara Flores, Ate Bless, salamat, and Tita Barira, salamat diha sa New York, uban sa imong anak na si Ate Jolie og sa tanang mga nag-ampo o tanang mga nagsuporta kanato. Congratulations once again sa ato ang newly installed Medical Chief 2, si Dr. Jen Chong Orbistondo, na nahimo na yung hingpit na ato ang Medical Director diha sa Mars MC. Congratulations, Doc!
Naotonta nga sa imuhang time mas mahimong smooth, mahimong fair, and mahimo nga unsa ang mga gipangandoy pa sa katawhan ug unsa pod ang gusto sa Dios nga ipabuhat diya kanimo isip ikaw mo mangulo sa tuang ospital diri sa Miss o sa Osamis City. So sa tanan natong mga kaparian nga nagsaulog sa ilahang birthday, Father Edgar Canama og sa iyahang 25th Presbyterian anniversary, sa iyahang silver anniversary, congratulations Father Edgar. Ug sa tanang mga pari nato dinhi sa lokal nga simbahan sa Diocese sa Osamis nga nagsaulog silang birthday, congratulations kaninyong tanan. O mga igsuon, din nila kukutob, ayaw kamong kalimot nga ang pulong sa Dios ang ay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. O timpo sa tingbunga, buhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot punta na kining tanan na ato ang nadungog o gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Na mao'y magdala kanato sa ato ang gitinguha o padulungan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa tong mahal nga berhen na si Santa Maria nga atong gitawag dinhi sa misa misnon nga berhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat og God bless kanatong tanan.